Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nakita ni Yuhun ang kapatid ng kanilang bihag na nagtataglay ng pambihirang sakit na 9-yin meridian collapse. Kaya naman ay sinabi ng ating bida sa babae na ngayon ay tumigil na ito sa kanyang ginagawa, kaya naman ay binitawan nito ang kanyang kapatid, at nagtangka na hawakan si Yuhun na madali naman itong napigilan. Sinabihan naman ng bihag si Yuhun na mag-iingat ito dahil sa labis na nakakapinsala ang lamig na lumalabas sa kamay nito, nang bigla naman na nagulat ang babae. Dahil sa natutunaw ang lamig nito sa kamay ng hawakan ito ng ating bida, napansin naman ito ng kanilang bihag na nagawa lamang na tunawin ni Yuhun ang yelo na idinudulot niya sa pagkakahawak ng kamay nito, at ang kanyang chi ay talagang nakakamangha. Matapos ay sinabi dito ni Yuhun na sigurado ito na narinig naman ng babae ang kanyang sinabi na tumigil na ito sa kanyang ginagawa at agad na naglagay ng chi sa kanyang daliri. Matapos ay iniatake ito ni Yuhun sa babae ngunit bigla naman itong nasalag ng makapal na yelo. Namamangha naman dito ang ating bida dahil sa gumawa ito ng yelo upang gawing panangga sa kanyang gagawin at talagang nakakabilib ang ganitong kakayahan. Ngunit sabi ni Yuhun na hindi ito gagana sa kanya at agad nitong binasag ang yelo na ginawang pansalag ng babae sa kanya. Sa nangyari ay agad naman na binitawan ng babae ang pagkakahawak nito sa kanyang kapatid, at nagsagawa ng isang malakas na pag-atake sa ating bida. Sa nangyari ay napatalsik naman dito ng malayo si Yuhun. Maging ang kapatid nito ay tumilapo ng malakas dahil sa impact na nagawa nito nang inatake ng kanyang kapatid si Yuhun. Mabuti na lamang at ang direksyon nito ay patungo sa lugar ni Baekgi, kaya naman ay agad naman siyang nasalo nito. Sa isip naman ni Baekgi na alam niyang malakas ang babae na ito dahil sa kung papaano nitong sinira ang balanse ng kapaligiran dito, ngunit ang magawa nitong may tulak ang kanilang Lord Xian Yuhun ng ganito kalayo ay talagang napakalakas ng yin energy nito. Agad naman na nagpasalamat dito ang kanilang bihag sa pagkakasalo ni Baekgi sa kanya. Sa isip naman ito na akala niya ay napaka-arroganteng tao ito dahil sa kaganapan kanina na minamaliit siya ng isang ito, ngunit mukhang nagkamali siya. Nang bigla naman na nakaramdam ng pananakit ito sa kanyang kamay at balikat dahil sa pagkakapinsala ng yelo sa katawan nito, agad naman na ginamit ni Baekgi ang kanyang chi energy upang matulungan ito na mawala ang yelo sa kanyang katawan. Sa nakita nito ay agad naman siyang nagpasalamat dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya. Ngunit bigla naman itong sinabi na wala na silang dapat na sayangin na oras dahil sa mas magiging malala ang mangyayari kung sakali na hindi nila mapahinto ang kanyang kapatid. Sabi nito na nagawa niyang mapahinto ito dati dahil sa hindi siya nag-iisa, ngunit ngayon na nangyari ulit ito sa kanya nang wala ang kanilang ama, ay tingin nito na wala nang kahit na sino pa ang magagawang matapatan ang yin energy nito bukod sa kanyang ama. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawang pag-iisip, dahil sa nakita nito ang ating bida na naghahanda upang kalabanan ang kanyang kapatid, sabi nito na hindi ito maari, dahil mas nakakatakot pa ito hindi gaya ng kanyang inaakala. Sabi naman ni Baekgi na kung sakaling hindi magawang mapahinto ito ni Yuhun ay tingin nila na magkakaroon sila ng malaking problema dito. Ngunit hindi naman ito ang kaso sa oras na ito ngayon dahil sa makakaya naman itong gawa ng paraan ng kanilang Lord Xian Yuhun. Sa isip naman ng bihag na labis itong nagtitiwala sa kasama nilang ito, at tingin niya ay nakikita niya ang sarili niya dito sa kung paano siya magtiwala sa kanilang ama. Nang bigla naman itong nagpalabas ng malakas na enerhiya mula sa kanyang kinatatayuan, sa nangyari ay napasabi naman dito si Yuhun na kung totoo ba na ang kanyang internal energy ay walang katapusan, dahil sa lalo itong mas lumalakas kahit pa na kanina pa ito nagpapalabas ng malalakas na yin energy bago pa sila magtungo dito, at ito ay nasa ibang dimensyon na kumpara sa uri ng enerhiya na mayroon ng mga martial artist na nag-ensayo ng mahabang panahon. Matapos ay agad naman itong inatake si Yuhun. Dahil sa bilis ng pangyayari ay agad naman na napasalag dito ang ating bida. Napasigaw naman dito si Baekgi at sinasabihan ang ating bida na mag-iingat ito, dahil sa naghahanda na naman ito na umatake. Matapos ay agad naman na nitong binigyan si Yuhun ng atake na kanyang inipon, sa nangyari ay agad naman itong inutusan ang nanomachine na i-activate ang augmented reality at analisahin ang mga tatamaan ng mga ice fragments na ito, na agad naman na sinang-ayunan nito.
Matapos ay matagumpay naman itong naiiwasan at naaatake ang mga ice fragments na iniatake sa kanya ng babae. Matapos ay agad naman ulit itong naghanda pa ng kasunod na atake kay Yuun. Hindi din nagtagal ay agad na din niya itong ipinang-atake. Madali lamang itong nagagawang salagin ng ating bida at ito ay dahil sa tulong ng nanomachine. Sa nakikita naman ng kanilang bihag ay namamangha ito sa ating bida dahil sa madali lamang nitong nagagawang maiwasan at mas alag ang ginagawang pag-atake sa kanya ng kapatid nito. Agad naman na may napansin dito si Yuun, sabi nito na ang mga ice fragments na ito ay walang mga yin energy na nakasama dito, at ito ay para lamang lumilipad na mga yelo para sa kanya. Nang matapos nitong atakihin si Yuun, ay ikinumpas naman nito ang kanyang kamay upang magsianggatan ang yelo sa paligid nito, at hindi rin nagtagal ay nagawa nitong mapalibutan ang kanyang sarili ng malaking yelo, na agad naman na sumugod dito si Yuun. Nagulat naman dito si Becky at napasabi na paanong naging posible na magawa niya ang bagay na iyon. Napansin naman ng kapatid nito na ang mga ice fragments sa paligid ay huminto na. Sabi ni Yuun na ito na ang kanyang tamang pagkakataon. Kaya naman ay agad nitong inatake ang babae sa loob ng isang malaking yelo. Agad naman na bumungad ang mukha nito sa harapan ni Yuun, kaya naman ay agad naman na nagkaroon ito ng reaksyon at nagpalabas ng malakas na aura at magsasagawa ng pag-atake. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na huli na para dito, matapos ay mabilis nitong tinarget ang mga pressure points nito upang mapatigil ang babae. Matapos na magawa ito ni Yuun ay agad naman na nagbagsakan ang mga malalaking tipak ng yelo na nakalutang. Sa isip nito na ang masamang panahon dito ay nagawa na niyang mapahinto, ngunit ang malamig na paligid ay hindi pa din nawawala. Kaya naman ay agad nitong inulit ang kanyang ginawa sa pressure points nito, nagtataka naman siya dito dahil sa kung bakit napakalakas ng yin energy ng isang ito. Hindi pa niya nagagawang magamit ang kanyang 5th Mastery Chi kahit na sa pakikipaglaban nito sa martial artist na nasa evolutionary realm, ngunit kahit ang 7th Master Chi ay hindi magawang mapahinto ito. Sabi nito na nagawa na niyang mapatamaan ang kanyang paralysis pressure ngunit nagagawa pa din itong makagalaw, kaya naman ay inulit nito ang kanyang ginawa sa katawan ng babae, at hindi din nagtagal ay agad na din itong napahinto at bumagsak. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ating bida na ang babae na ito ay napakahirap na kalabanan. Nang matapos ay inilapag naman ni Yuun ang babae. Namamangha naman ang kapatid nito sa ating bida at sinabi na hindi nito inaasahan na magagawa ito ni Yuun at talagang nakakabilib ito. May napansin namang kakaiba dito si Yuun, sa isip nito na ang kamay nito ay hindi tama ang kulay at sigurado siya na nasa hindi ito maayos na kalagayan. Agad naman itong sinuri ang katawan ng babae. Napansin nito na ang mga ugat sa katawan ng babae ay naglalabasan, at ang yin energy sa katawan nito ay patuloy pa din sa pagwawala kahit na nagawa na nitong mapahinto ang kanyang daluyan kaya naman ay nagsabi ito na kailangan na nilang magmadali. Sa nangyari ay agad naman na binuhat ni Yuun ang katawan ng babae, nagtataka naman dito ang kanyang kapatid at nagtatanong kung saan naman balak nitong dalhin ang kanyang kapatid. Sumagot naman dito si Yuun na dadalhin niya ito sa lola ni Miss Kang upang masuri. Sabi naman nito na kahit na magaling pa itong manggagamot ay tingin ba ng ating bida na magagawang mapagaling ng sinasabi nito ang kondisyon ng kanyang kapatid. Sabi naman dito ng ating bida na kung ang Divine Doctor ay walang magagawa sa bagay na ito ay tingin niya na wala ng pag-asa pa para sa buhay ng kanyang kapatid, kaya naman ay sumunod na lang ito sa kanila dahil kailangan na nilang magmadali. Nagulat naman ito dahil sa kanyang narinig at napapatanong kung nasaan ang tinutukoy ng mga ito na Divine Doctor. Sabi naman ni Becky dito na ang lola ni Miss Cam ay ang Divine Doctor. Sa narinig nito ay hindi naman siya makapaniwala. Sa isip nito na hindi nabanggit ni Miss Cam ang patungkol sa bagay na ito sa tuwing nagpupunta siya dito upang kumuha ng gamot. Kaya naman ay napasabi na lang siya na tingin nito na hindi naman talaga niya aaminin ang bagay na iyon dahil sa hinahayaan lamang niyang mabuhay ang babaeng iyon dahil sa kailangan nitong humingi ng gamot sa kanya. Agad naman siyang sinabihan ni Becky na magmadali na silang umalis dahil wala na silang oras pa para sa kanyang pagkabigla dahil sa kanyang narinig. Matapos na magsama-sama ang lahat sa kanilang ginawang misyon,
sila Qian Yuwon ay agad na nagmadaling naghanap ng daungan, na matagumpay naman silang nakahanap ng taong maghahatid sa kanila na nagsasagawa ng trabaho kahit nasa 10 oras na ng gabi. Nagmadali sila na magtungo sa Heavenly Demonic Cult Branch sa northernmost region ng Honam ng umagang-umaga matapos na makatawid sila ng ilog. Agad naman silang sinalubong ng pagbati ng mga tao na andi dito at nagbigay ng pagpupugay. Sabi naman dito ng kanilang bihag na ang alam lang nito sa isang ito na totoong napakalakas niya ngunit siya pala ang Demonic Lord ng Heavenly Demonic Cult, at mukhang dumaan ito sa isang operasyon upang magmukhang bata ulit. Agad namang sinabi dito ni Yuwon na ang sitwasyon na mayroon sila ay kinakailangan na magmadali, kaya naman tinanong nito kung nasaan ang Divine Doctor. Agad naman na nagsalita ang isa sa mga gwardya na ang Divine Doctor ay kasalukuyang nasa First Guest Hall. Nag-utos naman ito kay Becky at kay Council Elder Yang na dalhin ang sanggol sa isa pang guest hall at hantayin na lamang sila doon, na agad naman na sinang-ayunan ng dalawa. Matapos ay dumiretso na sila sa sinabi sa kanila ng gwardya sa tinutuluyan ng Divine Doctor, agad naman na nakarating ang mga ito. Agad naman na natuwa si Moonju sa pagkakakita nito sa ating bida, kaya naman ay agad na lumapit ito, ngunit nagtaka naman ito dahil sa may bitbit itong isang babae, kaya naman ay tinanong nito kay Yuwon na kung sino naman ang bitbit na babae nito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na ipinasok ito sa loob ng silid upang masuri ng Divine Doctor, agad nitong tinignan ang pulso nito upang malaman ang tunay nitong karamdaman. Sinabi naman ni Hyobong kay Moonju ang buong detalye kung bakit nila dinala ang babae dito. Masaya naman sa narinig na ito si Moonju at alam naman nito na ang kanilang Lord Qian Yuwon ay hindi ganong klaseng lalaki. Sa isip naman nito na totoong nababahala siya dahil ang isang ito ay hindi makakailan na napakagandang babae, at nahihirapan itong maniwala na isa lamang itong pasyente, ngunit kilala naman niya si Yuwon na hindi basta-basta lamang na makukuha dahil sa kagandahan. Dagdag naman ni Hyobong na tingin nito na nabasa niya sa kung saan na maari lamang na magamot ang 9-yin meridian collapse sa pagbabalanse nito gamit ang isang tao na may malakas na yang energy. Nagtatanong naman dito si Moonju kung anong pagbabalanse ang sinasabi nito, kaya naman ay pilyo nitong sinagot si Moonju na ito ay ang pag-iisa ng lalaki at babae. Sa nangyari ay galit na galit naman ito sa sinasabi sa kanya ni Hyobong, maging ang ating bida ay hindi naman nagustuhan ito at sabi nito sa kanyang isipan na isa itong hindi magandang biro at tingin ba ng mga ito na hindi niya naririnig ang kanilang mga pinag-uusapan kanina pa. Agad naman na natapos ang Divine Doctor sa ginagawa nitong pagsusuri sa katawan ng babae, sabi nito na ito ay ang 9 meridian collapse, at akala niya ay hindi na niya ito muli pang makikita. Nagtanong naman ang Council Elder Yang na kung malubha ba ang sakit nito. Dagdag pa niya na hindi nito alam kung sino ang nagbibigay ng gamot sa isang ito ngunit may kung sino ang nagbigay dito ng gamot upang mapataas ang kanyang yang energy. At mukhang ito ang dahilan kung bakit hamaba pa ang buhay nito. Sa isip naman ng kapatid nito na ito ay dahil sa gamot na gawa ng kanyang apo at nais niyang sabihin ito sa kanya ngayon. Ngunit naalala naman ito ang sinabi sa kanya ni Yuwon na tumahimik lamang ito patungkol dito kung nais pa niyang magamot ang kanyang kapatid, kaya naman ay tatahimik na lamang siya. Nagtanong naman si Yuwon na ang ibig bang sabihin nito na nagamot na niya dati ang ganitong uri ng karamdaman. Bigla naman itong napailing sa tanong sa kanya ni Yuwon, kaya naman ay napasigaw na dito ang bihag at tinatanong kung totoo ba na hindi nito nagawang mapagaling ang ganitong klase ng karamdaman. Sinabi naman ng Divine Doctor na patapusin niya muna ito dahil sa may sasabihin pa siya. Sabi nito na ang unang pasyente na nakita niya na may 9-yin meridian collapse ay 30 taon na ang nakakalipas. Alam nito ang basic sa mga kailangan niyang gawin. Ngunit ang karamdaman ng batang ito ay tanging ang makakatulong lamang ay ang mga martial artist na nagsanay upang mapataas ang kanilang inner energy, kaya naman ay mahirap magamot ang sakit nito. Dagdag pa nito na wala nang magagawa ang mga gamot nito sa kanya, dahil ang solusyon lamang upang magawang mabuksan ang barado nitong daluyan ay ang pagkakaroon ng yang energy na sapat ang lakas para yumapekto ito,
At bukod pa doon ay mahirap makahanap ng ganong kalakas na yang energy. Nagtanong naman ang council elder yang na kung hindi ba ito nakahanap noon ng kahit na sino. Sumagot naman ito na mali siya, dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang mga tauhan upang makahanap ng isa. Sabi nito na ang abot ng Shaolin, na isa sa 5 great martial artist ng panahon na iyon, tinatawag siyang pinakamalakas dahil sa nagawa nitong ma-master ang internal martial arts sa pinakamataas na antas nito, at bilang isang Buddhist monk ay madali lamang nitong tinanggap ang kanyang pabor. Ang kanyang inner energy ay nagtataglay ng sapat na yang energy upang magawang mapahinto ang nagwawalang yin energy ng pasyente niya noon, ngunit ang daluyan ng babae ay hindi nakayanan ito, at sa huli ay hindi na nito nagawa pang matagalan ang malakas na inner energy ng Buddhist monk at namatay din kaagad. Hindi niya ito kasalanan talaga. Ngunit kalaunan ay bumaba ito sa kanyang posisyon dala ng matinding galit sa kanyang sarili, at ito ang unang pasyente na hindi niya nagawang mailigtas sa haba ng kanyang karera sa paggagamot. Napasabi naman dito ang council elder na mukhang may mali sa pamamaraan ng mga ito, at nagtanong ito na kung may alam pa ba ito ng mas magandang paraan. Sabi naman nito na hindi matatawag ang isang tao bilang doktor kung hindi nila titignan ang kanilang pagkakamali. Gaya ng sinabi ng abot ng Shaolin, ay ang pagsubok sa pagbubukas ng kanyang daluyan sa pamamagitan ng inner energy ay magsasanhi ng malakas na reaksyon mula sa yin energy. At ito ay magpupwersa sa kanya upang itaas nito ang kanyang sariling chi. At ang daluyan ng babae ay hindi kayang pangasiwaan ang dalawang malakas na enerhiya, sabi ng bihag nito na kung hindi ito posible ay paano naman niyang magagawang magamot ito. Sumagot naman ang Divine Doctor na mayroong dalawang paraan at ang parehas ay may hindi magandang idinudulot. Ang isa ay imposible sa pagkakataon na ito ngayon, ngunit ang isang paraan ay tingin niya na hindi nito gugustuhin pati na din ng kanyang kapatid na babae na gawin. Nagtanong naman ito na kung anong paraan ang nais nitong sabihin sa kanya. Sabi nito na nag-uumpisa ang kanyang yin energy sa kanyang sinapupunan, bigla naman itong nagulat na kung ang ibig sabihin ba nito ay kailangan ng kanyang kapatid na makipagnig sa isang lalaki. Sumagot naman dito ang Divine Doctor na tama siya, dahil ang paraan na iyon ay magagawang mabawasan ang pressure sa daluyan nito, sa pamamagitan ng natural na pagpasok ng yang energy nito sa kanyang katawan ay makakamit nito ang pagbalanse ng yin at yang sa kanyang katawan. Dagdag pa nito na ang tanging tao na may malakas na yang energy dito ay si Yuwon lamang. Sa isip naman ito na hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng paraan ng panggagamot, kaya naman tinanong niya ang Divine Doctor na kung ano naman ang isa pang paraan na tinutukoy nito kanina. Nang sasabihin na ito ng Divine Doctor ay bigla naman itong nagulat dahil sa may naramdaman itong kakaiba. Sabi nito na anong klaseng enerhiya naman ang kanyang nararamdaman, dahil hindi niya ito nadama kanina habang papunta sila sa isang branch ng demonic cult, at mas malakas ito kumpara sa enerhiya ng babae ng kaninang nagwawala pa ito. Napatanong naman si Moonju kung anong nangyayari sa kanya, sa isip ni Yuwon na mukhang hindi pa nila nararamdaman ang paparating, at kung tanging siya lamang ang nakaramdam nito, ay ang taong nasa labas ay kaparehas lamang niya ng level o mas mataas pa. Kaya naman ay sinabi nito na maghintay lamang sila dito at may pupuntahan lamang itong mahalaga. Agad naman itong umalis upang magtungo sa malakas na nilalang sa gate ng demonic cult upang malaman kung sino ito. Gaya ng mga tao na mayroong kanya-kanyang amoy, ay mayroong natatangi sa chi ng kada tao, kaya naman ang isang mahusay na martial artist sa paggamit ng inner energy lamang ang may kakayahan na matukoy ito. Habang tumataas ang realm martial prowess ng isang tao, ay lalong lumalawak din ang pandaman ng chi nito, at kapag nakaabot na ang isang tao sa mystic realm ay makakaya na nitong magamit ang nature's energy at magawang maramdaman ang mga naiwang bakas ng chi ng kung sino man. Bago pa ito, ay mabilis na nagpapalipat-lipat ang malakas na nilalang, sabi nito na ang yin energy ay itinuturo siya sa Huangshan, at ngayon ay papatawid na ito sa Yellow River patungo sa Timog Silangan, at gumagamit na ito ng kanyang inner energy ngunit hindi pa din niya magawang maabyutan ito. Dagdag pa nito na base sa mga bakas na naiwan ng mga ito, ay sigurado siya na nagwala ang babae sa lugar na iyon,
at ang magawang matalo at kidnapin siya ay sigurado ito na ang taong iyon ay isa ding napaka-advanced na martial artist, at kung sino man ang nakalaban ng mga ito ay hindi niya ito mapapatawad, at magbabayad ang taong ito sa pagkuha sa kanyang mga anak. Sabi ng kanilang ama na ang bakas ng yin energy ng kanyang anak na babae ay dito siya itinuturo, kaya naman ay agad na din itong nagtungo dito. Galit naman na napapaisip ito na ang salarin pala sa pagkuha sa dalawa nitong anak ay ang mga taga-Heavenly Demonic Cult at hindi niya ito inaasahan. Ngunit sabi nito na hindi na ito mahalaga sa ngayon dahil wala naman siyang kinakatakutan na kahit na sino, at agad na din itong pumasok sa tarangkahan ng Demonic Cult. Pinahinto naman siya ng isang gwardya at tinanong kung ano ang kailangan niya sa lugar na ito. Ngunit galit naman itong sinabihan ang dalawang gwardya na magsitabi ang mga ito. Matapos ay mabilis nitong sinugod ang dalawa, at bigla na lang na nawala ng malay. Nakita naman ito ng iba pa at tinatanong ang lalaki kung anong nais nito at kung bakit niya nagawang pabagsakin ang mga kasamahan nila. Sinabihan naman niya ang mga ito na magsitabi sila sa kanyang dinadaanan, at agad na inatake ang mga ito sa kanilang mga chi pressure points upang patulugin. Sa nangyari ay nagulat naman ang isang gwardya dito, at napasabi na gamit lamang ang paggalaw ng kanyang kamay ay nagawa na nitong mapabagsak ang apat nitong kasamahan, kaya naman ay matapang nitong sinabihan ng lalaki na huwag itong kikilos ng masama, at tinanong kung alam ba nito kung nasaan siya ngayon, ngunit sinagot naman sila ng lalaki at binalaan, na kung ayaw nila na dito ito magtapos, ay mas mabuting ilabas na lang nila ang kanyang mga anak. Nagtanong naman ang gwardya na kung bakit dito niya hinahanap ang kanyang mga anak, at sino ito upang lapastanganan ang kanilang lugar ng Heavenly Demonic Cult. Sabi ng lalaki na kung itatanggi pa ng mga ito ang bagay na iyon, ay siya na mismo ang maghahanap para sa kanila. Dahil sa sinabi niyang ito ay agad na nag-utos ang pinuno ng mga gwardya na simulan ng atakihin ito, na agad naman na nagsisugod ang mga kasamahan nito sa lalaki. Kaya naman ay nagpalabas ito ng malakas na chi, at sa isang kumpas ng kamay nito, ay nagawa niyang maagaw ang mga sandata na hawak ng mga gwardya. Matapos ay nagulat ang mga ito dahil sa ang teknik na ito ay ang chi sword control, gulat naman ang pinuno ng mga gwardya sa kanyang nakikita, at ang isang ito ay mukhang isang mystic realm martial artist, at bakit ang isang master martial artist na kagaya nito ay naririto. Matapos ay nagsalita ang lalaki at sinabi na ito na ang huli niyang babala sa mga ito. Na kung sino man ang magtangka na hamarang sa kanyang daraanan ay mapapaslang, sa nangyari ay nagalit naman dito ang pinuno ng gwardya at sinabi na kahit pa isa itong master martial artist ay hindi nito dapat na maliitin sila, at tingin ba nito naluluhod lamang sila dito kung sila ay parte ng Great Heavenly Demonic Cult? Sinabi naman ng lalaki na walang mga utak ang mga ito, dahil binigyan na niya sila ng pagkakataon upang mabuhay ngunit itinapon lamang nila ito. Kaya naman ay nagpaalam na ang lalaki sa mga ito dahil sa ito ang kanilang napiling desisyon, ang mamatay, at agad na nitong iniatake ang mga sandata na kanyang nagawang maagaw at makontrol. Nang malapit na ito sa mukha ng mga gwardya, ay nagtaka naman ang mga ito dahil sa bigla na lang na huminto ang mga espada na papaatake sa kanila. Maging ang lalaki ay nagtataka na din kung bakit ito biglang huminto, at mukhang may kung sino ang kumukontrol sa kanyang chi na konektado sa mga espada. Nang bigla naman itong nagulat sa taong naglalakad papalapit sa kanya, at ito ay ang ating bida na si Qian Yuhun, nagtataka naman ito dahil labis pa niyang napakabata. Sabi ng nanomachine na matagumpay nitong naagaw ang pag-control sa mga espada na kinokontrol ng lalaki. Kaya naman ay inutusan ni Yuhun ang nanomachine na magsagawa ng isang counter-attack, sabi ng nanomachine na naka-activate na ang pag-control sa 40 espada, at ang target nila ay nailock na. Kaya naman ay agad nang binitawan ito ni Yuhun, upang mabilis na ipang-atake sa lalaki na nanghihimasok sa kanyang teritoryo. Sa isip naman ito na hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganito, at labis na nakakapagtaka. Dahil sa nagawa nitong maagaw ang pag-control sa mga espada at nahijitan pa niya ito, at mukhang ang isang ito ay may labis na pag-control sa kanyang chi. Mukha lamang itong nasa 20 taon, ngunit ang kanyang inner energy ay hindi naman mas malakas sa kanya, at ang isang ito ay isa sa mga mataas ng demonic cult,
at sino naman ang isang ito? Nang bigla naman na nagsipagluhod ang mga taong nakapalibot sa pagkakakita nila na pagdating ng ating bida, at nagbibigay ng pagpupugay dito. Sabi nito na narinig niya na ang bagong cult leader ng demonic cult ay isang bata lamang, at mukhang ang taong ito ay ang nakagawa na matalo ang kanyang anak na babae. Sabi naman ng Hanam's Northern Region Branch Leader, Gio, na nais nitong magbalita sa Lord Xian Yuan na agad naman nitong binigyan ng permiso. Sabi nito na ang lalaking ito ay pangahas na pumasok sa kanilang demonic cult at nagawang pins-alain ang kanilang mga gwardya at iba pa, at pinagbantaan sila na kung hindi nila ilalabas ang kanyang mga anak ay papaslangan niya ang mga ito. Nagtaka naman si Yuan nang sabihin nito na hinahanap ng lalaki na ito ang kanyang anak, at mukhang ito ay ang unrivaled Sword Wang John. Nagulat naman dito ang mga gwardya sa pagkakarinig nilang ito sa ating bida at mukhang ang kinalaban nila ngayon ay ang isa sa 5 great martial artist ng Central Plain. Sa isip naman nito na kilala pala siya ng isang ito, at sigurado siya na ang isang ito ang salarin sa pagdukot sa kanyang mga anak. Kakailanganin niyang gumamit ng malakas na chi sa isang ito upang matalo siya, ngunit kung mangyari iyon ay ang iba pang mga martial artist sa lugar na ito ay mababahala, at ito ay hindi maganda para sa sitwasyon niya ngayon. Kaya naman ay napaisip na lang ito na wala na siyang iba pang paraan, nang bigla naman na naramdaman ng mga gwardya ang pagkawala ng malakas na enerhiya sa paligid, matapos agad nitong sinabi kay Yuan na isang karangalan ang makaharap ang bagong Demon Lord ng Heavenly Demon Cult, at siya ay si Wang John. Sa nangyari ay agad naman ang inihinto ni Yuan ang pag-control sa mga espada, kaya naman ay ang lahat ng ito ay nagbagsakan na sa lupa, matapos ay agad nitong inutusan ang gwardya na magmadaling kuhain ang mga nasaktan upang magamot. Sabi ng isa na ang lahat ng mga ito ay buhay pa at tanging maliit na pinsala lamang ang mga natamo. Dahil dito ay agad naman na nagpasalamat si Yuan kay Wang John dahil sa kabaitan nito sa kanyang mga kawal. Sa isip naman nito na hindi siya basta-basta lamang na gumagawa ng kaaway sa pamamagitan ng pagpastlang kung nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga anak sa paligid, kaya naman ay binigyan lamang niya ang mga ito ng kaunting babala upang magawang mapalabas ang taong nagawang makatalo sa kanyang anak na babae, at hindi niya inakala na ito pala ay ang demonic cult leader. Nagsalita naman ito at sinabi na nais niyang maging mas magalang pa sana dahil sa kaharap nito ang Lord ng Heavenly Demonic Cult, ngunit sana ay maintindihan ng ating bida na hindi niya magagawa ito. Dahil sa nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga anak dito. At nais niyang malaman ang dahilan kung bakit niya kinuha ang mga ito. Masaya naman sa nangyayari si Yuan, dahil ang taong nais niya na magkautang sa kanya ay ngayon ay nandito na. Kaya naman ay agad na humingi ito ng tawad kay Wang John dahil sa nagdulot ang ginawa niyang ito ng hindi pagkakaintindihan, at ang kanyang anak ay nasa seryosong kondisyon kaya naman ay wala na silang iba pang pagpipilian kung hindi ay ang magmadali na dalhin ito dito. Sabi naman nito sa ating bida na maganda naman pala ang intensyon nito, at mukhang nakagawa siya ng pagkakamali dahil sa pagmamadali na magpunta dito. Ngunit sabi nito na mayroon naman silang doktor na makakagamot sa kanyang anak, nang bigla naman itong natigilan, napapatanong ang ibang mga gwardya na kung ano itong nararamdaman nilang kakaibang lamig ng paligid, bigla namang kinabahan ang ating bida dahil sa ang ginawa nitong pagpigil ng pressure points ng babae ay nawala na, kaya naman ay agad nitong sinabihan si Wang John na magmadaling sumunod sa kanya, matapos ay nagmamadaling nagtungo ang dalawa sa kinaroroonan ng babae. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng Divine Doctor ay bigla na lang na nagyelo ang paligid, kaya naman ay nagmadali ang mga ito na maprotektahan ang kanilang mga sarili pati na din ang Divine Doctor. Sabi ni Moonju na hindi nito inakala na ganito pala katindi ang sitwasyon. Sabi naman ni Ho Sanghua na tingin nito na kailangan na nila ng tulong ng Lord o hindi kaya ay ang Council Elder Yang. Nang bigla naman na nagpakawala ng pag-atake ang babae, napansin naman agad ito nila Moonju at napasabi na mukhang sinusubukan silang atakihin ito, kaya naman ay mabilis nilang inilagan ang malaking tipak ng yelo na tumama sa kanila. Matapos ay gumanti naman ng atake si Moonju, ngunit madali lamang na napawalang bisa ito ng malakas na yin energy na nakapalibot sa dalaga.
Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito si Moonju dahil sa napaka-imposible na mangyari ito, dahil bigla na lang na naglaho ang kanyang atake bago pa ito tumama sa kanya. Matapos ay nag-ipon naman ang dalaga ng kanyang enerhiya, at agad din itong pinakawalan sa paligid, kaya naman ay nagawa nitong mapatalsik ang lahat, na madali lamang na nasangga ng mga ito. Ngunit bigla naman na may napansin si Heobong, dahil matapos nilang mapatalsik ng malayo ay madaming matatalim na yelo ang papalapit na sa kinaroroonan nila. Napatanong naman dito si Moonju kung tama ba ang nakikita nito, dahil sa hindi ito kagaya ng martial arts na alam nila. Dahil mas mukha itong Snow Woman na base sa mga alamat, o hindi kaya ay isang mangkukulam na may puting buhok. Matapos ay nagpatuloy pa ang babae sa ginagawa nitong pag-iipon ng mga yelo, at agad na iniatake kanila Moonju, kaya naman ay agad na naghanda sila upang depensahan ito, nang bigla naman silang may napansin, dahil sa bigla na lang na tumigil ang mga yelo na papaatake sa kanila. Matapos ay sinabi ng ating bida na wag na silang mag-alala pa, masaya naman si Moonju sa pagkakakitang ito kay Yoo-won. Ngunit nagulat naman si Ho Sang-hwa sa pagdating ng hindi kilalang lalaki sa kanilang likuran, matapos ay naghanda ito ng chi sa kanyang daliri, at mabilis na inatake ang mga nakalutang na yelo sa kanilang itaas. Nang makita ni Yoo-won ang ginawang ito ni Wang Jon ay namangha naman siya, sabi nito na gamit ang teknik niyang iyon, ay madali lamang niyang masasalag ang ginawa niyang pag-agaw ng chi sword control kanina. Nang tinawag naman ni Wang Jon ang kanyang anak, sa isip nito na inaasahan na niya na magwawala ito dito, ngunit ang kondisyon nito ay lalong lumulubha hindi gaya ng dati, kaya naman ay kailangan na niyang magmadali. Kaya naman ay agad itong nagtungo sa kanyang anak, ngunit nakita naman niya na papasugod si Wang Jon kaya naman ay iniangat nito ang yelo sa paligid upang dumpensa, ngunit madali lamang itong nasira ni Wang Jon. Nang makalapit ito sa kanyang anak, ay nagmadali na itong pinuntirya ang mga pressure points ng dalaga upang magawang mapahinto ito. Sabi nito na ang subukan na mapatigil ang pressure points nito gamit ang kanyang fifth mastery ay hindi na gumagana dahil sa lumalakas na ang yin energy nito, at mas lalong lumubha na ang kalagayan niya. Matapos na may sigawan niya ito, ay agad naman na bumagsak ang dalaga na mabilis naman na nasalo nito. Sa isip ni Wang Jon habang tinititigan ang kanyang anak ay mukhang nararamdaman na nito ang lamig na pumapasok sa katawan niya, ang kondisyon nito ay sumasama na hindi gaya ng dati. Kaya naman ay napapatanong ito na kung ano na kaya ang gagawin niya. Dahil aabutin ng kalahating araw kung dadalhin niya pa ito sa Dragon Tiger Claw. At sigurado siya na mamamatay na ito bago pa sila makaabot doon, nang bigla naman itong may napansin sa di kalayuan. Kaya naman ay napatanong siya na kung sino naman kaya ang babaeng may malaking katawan na ito at mukhang pamilyar ito sa kanya. Matapos ay nagtungo agad ang Divine Doctor sa dalaga upang masuri ito. Napatanong naman si Wang Jon kung isa ba itong doktor, sinang-ayunan naman ito ni Yoo-won at sinabi na ito ang dahilan kung bakit nila dinala dito ang kanyang anak. Nababahala naman ang Divine Doctor dahil mukhang ang yin energy ay kumalat na sa buong katawan nito. At sinabi nito kay Yoo-won na sa ganitong lagay ay hindi na nito magagawa pang makatagal ng kalahating araw, dagdag pa nito na wala na silang iba pang pagpipilian ngayon. Nagtataka naman si Wang Jon kung anong balak ng mga ito sa kanyang anak, sumagot naman ang Divine Doctor na ang tangi lamang na paraan ay ang pagbabalanse ng yin at yang sa katawan nito. Sa narinig ni Wang Jon ay bigla naman itong nagalit, kaya naman ay agad nitong hinablot ang Divine Doctor, at tinanong kung sino siya para sabihin ang ganitong pamamaraan. Agad naman na napasigaw dito ang kanyang anak na lalaki at pinapahinto ito. Sabi niya na ang taong hawak niya ay ang matagal na nilang hinahanap, dahil ito ay ang Divine Doctor, sa narinig nito ay hindi naman siya makapaniwala. Matapos ay mabilis na inilagay ng mga ito ang dalaga sa higaan, sa isip nito na kahit ang abot ng Shaolin ay hindi din nagtagumpay na magawang mapagaling ang ganitong klaseng sakit, at mukhang totoo na ito lamang ang tanging paraan dahil sa mula na ito sa Divine Doctor, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit kailangan na mangyari ito sa kanyang anak na babae. Hindi naman maganda ang nararamdaman ni Moonju dahil sa paraan upang mapagaling ang dalaga, at bigla na lang itong napasabi na hindi niya gusto ang mga nangyayari ngayon.
Sa isip naman ng ating bida na mukhang magkakaroon siya ng ibang babae, at ang pagkakaroon ng madaming asawa at anak ay magsasanhi lamang sa marami pang problema sa kanilang demonic cult, dagdag pa nito na siya ang mas nakakaalam ng bagay na iyon dahil siya mismo ang nakaranas ng ganitong pangyayari sa kamay ng mga asawa ng kanilang Lord Ojong sa 6 na main clan, at hindi nito magagawang pagtaksilan si Moonju. Sa isip naman ni Hu Sanghua na kung ano naman kaya ang iniisip ng kanilang Lord Xian Yuun, dahil ito ang uri ng tao na ginagawa ang kung ano man ang kanyang mga naiisip, ngunit tingin niya na ito ang tamang gawin upang magawang mailigtas ang dalaga. Naawa naman ito sa mararamdaman ni Moonju sa sitwasyon na ito, ngunit kung iisipin ay ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang makuha nila ang unrivaled Sword Wang Jian, na isa sa 5 great martial artists sa Zhongyuan, at magkakautang na loob pa ito sa kanila kaya naman ay hindi malabo na maging kaalyado nila ito sa hinaharap. Sabi naman ng Divine Doctor na wala na silang natitira pa na oras, ang mga karayom ng acupuncture ay upang magawang makontrol ang lamig na kumakalat sa katawan nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng internal energy sa kanyang katawan, at hindi nito magagawang mapahaba pa ang buhay nito. Tinawag naman ng anak nitong lalaki si Wang Jian. Sabi nito na hindi din niya gusto ang ganitong ideya ngunit wala na silang iba pa na pagpipilian, kaya naman ay sinabi nito na ngayon ay kailangan nila na mailigtas ang kanyang kapatid. Sa isip naman ni Wang Jian na gaya nga ito ng sinabi ng Divine Doctor sa kanila, ngunit bilang isang ama ay hindi ito ang tamang desisyon para sa kanya na gawin na ibigay ang katawan ng kanyang anak sa taong hindi pa nila nakikita at nakikilala noon, at kahit napayagan niya na ibigay ang katawan ng kanyang anak, ay dapat na ako nito ang responsibilidad sa mangyayari sa kanila. Ang ipagkatiwala ang kanyang minamahal na anak sa lalaking ito ay hindi na din masamang ideya dahil sa maganda ang estado nito sa kanilang lugar, at ang kanyang martial arts ay maaaring may kumpara sa mga 5 great martial arts. Ngunit, kahit na hindi niya ipakita sa kanila ay sigurado siya na pinapahalagahan niya ang babaeng ito, at mukhang mayroon din siyang mataas na ranggo sa demonic cult, at sigurado siya na ito ang kanyang mapapangasawa. Naiinis naman ito dahil kung sakali ay ang kanyang anak ay magiging isang babae lamang ng kanilang Lord. Ngayon na naisip niya na ito, ay ayon sa kanyang narinig na ang Lord ng demonic cult ay maaring magkaroon ng madaming asawa, at ang isang ito ay tingin niya na walang hilig sa mga babae. Nang napatingin naman ito sa kanyang anak, kaya naman ay nagagalit siya sa kanyang sarili. Sabi nito na dapat niyang gawin ang lahat mailigtas lamang ang buhay ng kanyang anak na babae. Kaya naman ay agad nitong kinausap si Yuun at sinabi niya na hindi pa nito nagagawa na manghingi ng tulong mula sa iba sa buong buhay niya. Ngunit tingin nito na ngayon na ang araw na sisirain niya ang kanyang ipinangako sa kanyang sarili, kaya naman ay agad itong napaluhod sa harapan ng ating bida. Sa nangyari ay napapatanong naman si Yuun kung bakit niya ginagawa ito at pilit siyang sinasabihan ni Yuun na tumayo na, ngunit hindi ito sumunod sa sinasabi ng ating bida bagkus ay sinabi nito na sana ay matulungan siya nito na iligtas ang buhay ng kanyang anak, matapos ay iniuntog nito ang kanyang noo sa lupa habang nagmamakaawa sa ating bida, sabi nito na hindi siya nagmamakaawa kay Yuun bilang isa sa 5 great martial artists, ngunit bilang isang ama sa kanyang mga anak. Sa isip ni Yuun na isinantabi nito ang kanyang ego para lamang magawa ito, at maaari niyang maging kaaway ang isang ito kung sakali natatanggihan niya ang pabor ni Wang Jian sa kanya. Ngunit hindi naman ito natatakot na makalaban ang isang ito, kaya nga lang ay mawawala ang oportunidad niya na magkaroon ng isa sa mga 5 great martial artists bilang isang kakampi. Ngunit kung tatanggihan niya ito, ay ito ang magiging magandang desisyon upang makasigurado na hindi na muli pa na mauulit ang nangyari sa demonic cult sa kamay ng 6 na main clan. Dagdag pa nito na sigurado siya na hindi na ito mauulit pa, ngunit kung sakaling may ibang babae na magkakaroon ng anak sa kanya ay hindi na siya nakakatiyak sa mga susunod pa na mangyayari. Sabi naman ng nanomachine sa ating bida na kung nais ba nito na i-activate ang urethra shutdown mode nito. Sa sinabi ng nanomachine ay napapatanong naman siya na kung ano ang urethra. Sabi nito na ang urethra ay kung saan dumadaan ang semen, at ang nanomachine sa kanyang katawan ay magagawa na may shutdown ang kanyang urethra at ito ay mas maganda pa sa kumpara sa isang surgery.
Nang bigla naman siyang tinawag ni Moonju gamit ang sound telepathy. Sabi nito na totoong nalulungkot siya sa nangyayari at talagang nakakadurog ito ng kanyang puso. Sa sinabi niyang ito ay napatingin naman dito si Yuwon. Dagdag pa nito na maari niya itong maging kaparehas ngunit isa pa din siyang miyembro ng Heavenly Demonic Cult at isa sa kanyang tapat na tagasunod. At tingin nito na walang rason upang tanggihan niya ang mga ito dahil sa maaring malaki ang maitutulong nito sa kanilang demonic cult, at alam naman nito kung ano ang tunay na nararamdaman ni Yuwon para sa kanya kaya naman ay gawin na nito ang nais na ipagawa sa kanya ng unrivaled sword na si Wang Jun.